Tuluyan ang ibinasura ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batay sa naging pagdinig ng komite noong nakaraang linggo, insufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Narito po ang report. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., are hereby dismissed. Sa isinumiting report ng House Committee on Justice, parehong sufficient in form pero insufficient in substance ang resulta ng pagdidig sa impeachment complaints na inihain ni Atty. Andre De Jesus at Liza Maza kasama ang ilang pamiyembro ng progresibong grupo. Kabilang sa mga umano'y offense ng Pangulo ay ang pag-abuso sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aproba sa unprogrammed appropriations, budget insertions at kickback schemes. Nakasaad namang reklamong ipinasa ni De Jesus ang pagpayag sa umano'y kidnapping kay dating Pangulo Rodrigo Duterte ng International Criminal Court, drug addiction umano ng Pangulo at pagbuo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang mga kaalyado ng Pangulo. Paliwanag ni Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro na walang personal knowledge at authentic records ang mga isinumiting ebidensya. Unless si Atty. De Jesus ay nandoon sa mismong incident when the former president was arrested, no? And sent to ICC, it is hard to conceive how Atty. De Jesus will have personal knowledge of that. Wala rin nagpapatotoo sa video ni former Representative Zaldico batay sa isinumite ni Namaza. Where is the authenticity of that video, no? Even to this day, hindi natin alam kung authentic yun. And to satisfy the requirement of authenticity, dapat dumating si former Congressman Zaldico. Sabihin niya na siya yung nasa video, siya yung nagsasalita, at totoo lahat ng sinasabi niya. Habang pasok sa administrative cases pero hindi sa impeachment cases ang iba pang aligasyong ibinabato laban sa Pangulo. Dagdag pa ni Luistro, nawawala ang nexus o ang koneksyon sa alleged offenses at grounds for impeachment. Taliwas sa mga haka-haka, nilinaw ng Justice Committee Chair na hinimay ng komite at hindi minadali ang mga nilalaman ng impeachment complaints laban sa Pangulo. Pero kaagad nang nasilip ang insufficiency in substance nito sa level pa lang ng pagdinig ng komite. Hindi lang po 1/3. 284. Even ako'y nagulat with the 284 votes, no? That is overwhelming and it only shows, humbly speaking, na tama ang naging judgment ng mga justice members. Sa inilabas naman na statement na Malacanang, ikinatuwa ng Pangulo na 284 na miyembro ng House of Representatives ang nagpakita ng paniniwala sa katotohanan at nagpasyang ibasura ang mga reklamong impeachment laban sa kanya. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpatuloy at ituon na lamang ang pansin sa kanya mga tungkulin sa pagpapatupad ng mga programang pang-ekonomiya na mag-aangat sa antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino. Samantala, kinumpirma ni Secretary General Cheloy Garafil na formal nang naipadala sa Office of the Speaker ang ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isinumite ng ilang mga legal practitioners, civil society leaders at religious leaders noong Lunes. Nauna nang transmit ang unang dalawang impeachment complaints laban sa tanggapan ng House Speaker noong nakaraang linggo pa. Ayon naman sa Justice Committee, magiging pareho ang proseso ng impeachment complaint ng ikalawang Pangulo sa naging proseso ng impeachment complaint laban sa Pangulo. Magiging patas din ang komite sa pagtalakay ng verified complaints. Kailangan maisumite ang mga reklamo sa loob ng 10 session days o hanggang sa March 2. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.